Sige po, tutuloy natin yung ating pag-aaral at part 2 ng Beatitudes dahil sa hindi po natin natapos last week. So itutuloy natin ngayon yung second half simula verse 7 hanggang verse 12. Pero as a review, ano na kasi ibig sabihin ng Beatitude? Makarios. So, ano ibig sabihin ng Beatitude kasi? Blessing. Okay. Blessed. Ikaw ay isang blessed. Ikaw ay blessed. Okay. Pag sinabi mong Beatitude. Pero, binigyan natin to ng ibang meaning nga kasi hinati natin. Naging Beatitude. Okay. Beatitude dahil ito yung mga pag-uugali, ito yung mga characteristics na nakikita sa isang nakakilala sa Panginoon. Kaya kung mapansin nyo, doon sa pag-aaral natin last week, ang lahat ng yan ay kontra doon sa pagiging blessing na alam ng mundo. Diba? Nabanggit ko naman, diba, na pag nakatanggap ka ng bonus, nakatanggap ka ng award, yung gumanda yung bahay mo, di ba, ang tawag natin doon ay blessed. Uy, blessed ka, kapatid, ha? Wow, blessing, di ba? How about kung, halimbawa, nagkasakit ka, halimbawa, nalugi ka sa negosyo, kasabihin mo ba, blessed? Uy, blessed ka, kapatid. O, baka may kasalanan ka, lagon ka. Baka sumpa na yan. Di ba? So, sa ating Panginoon, hindi siya nakatingin sa outward na nangyayari sa isang tao. Kaya kung mapapansin nyo, itong Beatitudes, lahat ng yan ay nanggagaling sa puso. Yung blessed are the poor in spirit. Sa puso yun eh. Attitude ng puso yung pagiging poor in the spirit. Poor meaning ikaw ay palaging lacking. So in other words, palagi kang umaasa sa Panginoon. Kasi poor in the spirit nga. In other words ay sinasabi mo, Panginoon, kailangan kita palagi. Ang isang, halimbawa, isang mahirap ba, pag nakatanggap ng pera yan, at sabi mo sumahod, titigil na ba sa pagsatrabaho yan? Hindi. Magtutuloy-tuloy yan. Hanggat merong trabaho gagawin yan, kahit pati overtime. Kasi nga, gusto niyang mapunan yung pagkukulang. So, ganoon din sa atin. Dapat magkaroon tayo ng attitude of the heart. Okay? Ng pagiging poor in the spirit, na sinasabi natin, Panginoon, kailangan kita palagi. In other words, hindi sapat yung nakasimba ka. Dapat from day to day, ay meron kang communication with the Lord para mapunan palagi yung kakulangan na iyan sa atin spiritually. Blessed are the pangalawa, palad ang mga nahapis, yung nagluluksa. Imagine mo, nagluluksa ka, mapalad ka. Diba? Pero hindi yung pagmumurn sa physical ang tinutukoy dito ang Panginoon. Kundi yung pagmumurn mo, again, mula sa puso ito, attitude ng heart. Yung palagi kang nagluluksa doon sa mga specifically sa kasalanan. Diba, may nagawa kang kasalanan, nagkakaroon ka ng mourning doon sa bagay, pagluluksa. Yung mga nakikita po sa paligid natin na gumagawa sila ng kasalanan, tapos para bang walang nangyayari. Yung ikaw nakikita mo, nagluluksa ka, hindi ka nakikisaya sa paggawa nila ng kasalanan. Nagluluksa ka. Yung meron kang lungkot na nararamdaman, especially pag nanonood ka ng balita, di ba? Ako, kung hindi ka malungkot doon sa mga nangyayari, sila, proud na proud sila sa ginagawa nila. Pero tayo ay may kalungkot. Ikaw, bilang isang Kristiyano, pinaglulok sa mga nagagawang pagkakasala ng iba. Okay, blessed. Pero sa harap ng Panginoon, ikaw ay blessed.
Blessed meaning, of course, sa ibang translation kasi happy eh. Pero more than happy, kundi joy. Joyful. At saka, yung joy is meron kang divine favor. Favor na nagmumula sa Panginoon. And then, mapalad ang mga mapagpakumbaba o yung mga meek. Blessed are the meek. Ano na kasing definition natin sa meek? Meekness ay control, power. Okay. Power, meron kang authority, meron kang kapangyarihan, meron kang kakayahan, pero kontrolado mo siya. Ang pinakamagandang halimbawa niyan sa lahat ng ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, nandyan yung alam niya ang kanyang kapangyarihan, alam niya ang kanyang authority, pero nung nandito sa lupa, nandito siya sa lupa, hindi niya in-exercise yung bagay na yan. Pero kaya nagpakita siya ng kapakumbabaan. And then, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ibig sabihin ay palagi mong hinahanap. Di ba pag nagutom ka, anong hanapin mo? Pagkain. Pag nakakain ka, okay na ba yun? Magugutom ka ulit, maghanap ka na naman. Di ba? Sometimes hindi ka pa rin nagugutom, kumakain ka pa rin. Di ba? Pag nauhaw ka, maghanap ka ng inumin. Pero pag nakainom ka, siyempre inom ka pa rin. Yun ang ibig sabihin dito ng Panginoon Jesus. Pero not sa mga physical na pagkain. Ang tao, sa ngayon, sa ating panahon, napakaraming kinauhawan niya. Yung mga tao ngayon, di ba, nauhaw sa pera, siyempre sa pagmamahal. Nauhaw sa mga material na bagay. Pero ang hinahanap dito ng Panginoon is yung katwiran. Nauhaw sa righteousness. In other words, ay palagi tayong nauhaw sa righteousness na nagmumula sa ating Panginoon Jesus. Yung maging tama ka sa harapan ng Diyos. Yung hindi ka nagiging matuwid sa katabi mo. Hindi ka nagiging matuwid sa kapitbahay mo or sa mga kakilala mo. Hindi. Yung ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yun yung palaging hinahanap. Yun yung palaging pinauhawan at kinagutuman po natin. Now, itutuloy natin yung mga bagay na ito. Pero tandaan niyo po natin, no? Kasi palaging yung mga nakasunod dyan, ano kasing tawag na ito? Incentive, reward. Kasi sabi niya, mapalad ang mga dukha sa Espiritu kasi sa kanila ang kaharian ng langit. In other words, meron silang assurance sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nahapis. Bakit? Kasi aalipin sila ng Diyos. In other words, nandyan ang comfort ng Diyos. May assurance ng comfort ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Diba? Na para bang, kung titingnan mo, para bang, ganun palang makapunta sa langit. Kailangan mo lang palang maging poor in the spirit. Ganun pala, ganun pala para makuha mo. Para bang ang magiging mangyayari niyan ay magiging works ito. Okay, so tandaan po natin, ang mga bagay na ito ay attitude na ng isang taong nakakilala sa ating Panginoon. Attitude na ito, kumbaga, attitude na ito ng isang taong tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon niya at tagapagligtas. Hindi ito mga daan para ikaw ay makapasok sa kaharian. Okay? Kasi tayo ay naligtas saan? Faith alone, grace alone, in Christ alone. Hindi sa works. Okay? Hindi siya faith plus works. Hindi siya grace plus works. Hindi siya Jesus Christ plus works. Hindi po. Faith alone, grace alone, in Christ alone. Yun yung ating salvation. So, ang mga ito yung mga na is ine-expect. Yun. Ito yung ine-expect
ng Panginoon sa atin bilang mga tinubos niya, bilang mga iniligtas niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. And ano yung mga kasunod pa dyan? Mapalad, verse 7, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Okay? Sa English is, blessed are the merciful. Ano ba ang mercy? Ang mercy ay sa dictionary, ito ay compassion, forgiveness shown towards someone. Yung pinatawad mo siya, kinaawaan mo siya, yun na nga word doon, kinaawaan, kung saan, in whom it is within one's power to punish or harm. Yun yung mercy. Pero sa scripture, sa Bible, mercy is not receiving what you deserve or what we deserve. Sabi mo, di ba Pastor, grace yun? Hindi. Grace is receiving what we don't deserve. Yan. In other words, ang grace is unmerited favor. So, natanggap mo, pero hindi ka karapat dapat natanggapin ito. Regalo, free gift. Pero ang mercy, karapat dapat ka na mangyari sa iyo, pero hindi mo natanggap. Paano yon? Halimbawa yung sa balita, di ba? Ano ba yung yan sa balita? Merong isang sikat na personality, meron siyang mga sinabi patungkol sa isang politician. Karapat dapat yan may demanda kasi kung yun anong sang tawag doon? Libel. Libel. Naka-on the air live on air. So, hindi siya dapat. Ang karapat dapat sa kanya is mabigyan ng karapatang parusa. Pero, parang hindi naman siya naparusa, pinatawad siya. Diba? Tama ba? So, nakaranas siya ng mercy. Okay? Tayo, ano bang naghihintay sa atin? Sa atin, naghihintay sa atin ay kamatayan, ang naghihintay sa atin ay kapurusahan. Ayon nga sa John chapter 3, verse, hindi 16, verse 17 and 18. Sabi sa 18, verse 18, na ang sino man na hindi kumilala, ang sino man na hindi tumanggap sa ating Panginoon Jesus stands condemned already. Condemned meaning, nandito ka pa sa lupa, alam mo may parusa ng darating sa iyo.